Patuloy manong tinatrabaho ng SBP ang posibleng pagkakaroon ng isang practice game ng Gilas Pilipinas dito sa Maynila. Ayon kay Coach Team, para umano sa fans ang nasabing bakbakan bago sila tumulak patungo ng Jeddah, Saudi Arabia para sa Asia Cup ngayong Agosto. Sa kaso naman ng twice to beat incentive sa PBA, tila nanganganib din ang TNT Tropang 5G na hindi makakuha nito kung hindi papabor sa kanila ang pagkakataon. Matatanda ang nauna na nating na-report na tagilid ang Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero sa pagkuha ng twice to beat incentive. At ngayon, tila sinamahan sila ng naghahangad ng Grand Slam na TNT Tropang 5G. At ang ilan nating mga kababayan, kinondi na ang usap-usapang sagip kapamilya sa kaso ng SMC Group. Matatanda ang tinalo ng Barangay Ginebra ang Mags sa kanilang huling bakbakan na ayon sa ilang fans ng Magnolia ay pagsagip ng Magnolia sa kapatid na Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kinumpirma ni Coach Tim Cone ang ginagawang trabaho ng SBP para makakuha ng kupunan na makakalaban nila para sa practice ng Gilas Pilipinas. Bukod dyan, kinumpirma din niya kung para saan ang gagawin nilang practice game maliban sa pambansang kupunan. Narito ang kanyang pagbubunyag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Pawambat ng One Sports. Yan yung isang bagay na tinatrabaho ni SBP Executive Director Erica D. Nakipag-usap kami sa ilang kupunan pero may ilan na hindi natuloy. Ang tanging dahilan kung bakit gusto namin maglaro sa isang practice game dito sa Maynila ay para sa mga fans bago kami umalis. Mas nais talaga namin makakuha ng mas maraming oras sa ensayo kaysa sa mga laro. Kung mangyari man yan, mangyayari. At gusto kong mangyari ito para sa fans. Pero kung hindi ito mangyari, ayos lang. Hindi naman ito katapusan ng mundo eh. So yun yung rason bakit gusto nila magkaroon muna ng isang laban ng Gilas dito sa Maynila bago sila tumulak sa Jeddah, Saudi Arabia, di ba? Ang problema hanggang sa ngayon ata wala pa silang napapasagot na team para lumaban sa Gilas na sasabak sa Asia Cup ngayong Agosto. Pero ramdam natin yung hangarin ni Coach Tim na maipakita sa fans ang lagay ng Gilas. Gusto niya talaga na bukod sa masiyahan ng fans, makita nila ang inihanda nilang laban sa mga kupunan ng New Zealand, Chinese Taipei at Iraq. At kung papala rin na makapasok sa susunod na round sa ibang team ng ibang grupo yung makakalaban nila. At yun na nga, hindi naman big deal kung wala silang practice game dito sa Maynila eh. Pwede namang wala base sa kanyang pahayag. Mas tinututukan umano niya ang practice ng grupo kaysa sa bakbakan dito. So tingin naman natin, ayaw niyang masunog sa laban yung mga player natin. Malaking factor kasi yung pagod ng player, di ba? Masusunog talaga sila sa aktual na bakbakan eh. Hindi nila mailalabas ang dapat nilang ilabas kung puro pagod sila doon. Dahil dyan, tingin natin parang malaki talagang impact yung nangyari sa kanila sa Doha, Qatar. Alam nyo na yun kung ano yung nangyari doon, di ba? So parang iniiwasan niya na mangyari ulit yung ganun. At para sa akin, mas maganda yun. Kasi fresh legs ang ilalatag natin sa mga kalaban sa Asia Cup eh. Bugbog lang sila sa training pero hindi sa bakbakan. Iba ang bugbog ka sa training kumpara sa bugbog ka sa laban, di ba? So good luck na lang sa ating pambansang kupunan siguro. Kung tila mailap sa kasalukuyan ang posibleng pagkakaroon ng practice game ng Gilas Pilipinas dito sa Maynila, tila magiging mailap din sa TNT Tropang 5G ang twice to beat incentive sa PBA katulad ng kaso ng Magnolia. Matatanda ang naiulat ng Spin.ph na posibleng mawala sa Mags ang nasabing bentahe bunga ng ilang senaryo sa PBA. At sa kaso ng TNT, tila hindi ito naiiba kung bakit narito ang report. Tutukan natin si Ruben Terrado sa kanyang report sa Spin. Ang panalo ng TNT laban sa Magnolia sa Biyernes ay maaaring hindi sapat upang matiyak ang twice to beat advantage para sa Tropang 5G na naghahangad ng Grand Slam. Kung matalo ng Rain or Shine ang Ginebra at manalo naman ang TNT laban sa Magnolia, magtatabla ang apat na kupunan sa ikatlong pwesto na may 7-4 win-loss record. Pero para magkaroon ng pagkakataon ng Tropang 5G na makuha ang twice to beat advantage, kailangan nilang manalo ng malaking kalamangan laban sa Magnolia sa Biyernes at kailangan talunin din ng Rain or Shine ang Ginebra nang may malaking lamang. Parehong posible pero hindi ganun kalaki yung posibilidad. So eto na yung mga playoffs. Kung manalo pala ang TNT sa Mag sa Biyernes, hindi pa pala sapat yun para makapasok sila sa quarterfinals na bit-bet ang twice to beat incentive. Ano yung rason? Una, base sa report, malaking lamang ang kailangan nila versus Magnolia sa Biyernes para makuha yung twice to beat. Sa aspetong yan, hindi natin alam kung kakayanin nilang makalamang or manalo ng mas malaking lamang sa Magnolia ni Coach Chito Victolero. Alam din kasi ng Magnolia na posibleng hindi rin nila makuha yung twice to beat, depende sa resulta ng mga laban, di ba? So kung ikaw si Magnolia, pupukpuk ka talaga dito, gagawin mo yung lahat para hindi mangyari yung kinatatakutan mo, di ba? Kung matalo naman ang Rain or Shine ng Ginebra sa huling laban, hindi rin sila sigurado dahil kailangan nilang tambakan muna ang Ginebra para magkaroon ng pagkakataon ng TNT sa twice to beat. Pare-pareho kasi silang
7-4 ng kartada kung ganito yung mangyayari, di ba? Kaya kailangan tambakan ng Reynolds ng Ginebra para magkaroon ng pagkakataon ng TNT tropang 5G na naghahangad ng Grand Slam na makakuha ng twice to beat. Mabigat, di ba? Hindi mo kasi pwedeng ipangako ang laban ng ibang team para sa sarili mong kapakinabangan. Anyway, isa lang po yan sa mga senaryo. May iba pang senaryo dyan para makapasok ang grupo ni Coach Chot sa quarterfinals, bit-bit ang twice to beat incentive. So good luck! Walang dudang mahihirapan ng parehong Magnolia at TNT tropang 5G para makakuha ng twice to beat incentive. Kaya naman kaagad na kinundinan ng ilang fans ng Ginebra ang kumalat na sagip kapamilya issue ng talunin ng grupo ni Coach Team ang Magnolia sa bakbakan. Ayon sa kanila, ito ang patunay na walang katotohanan ng kumalat na usapin ng ibang fans. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Magmamano ka at Intro Boys fans dyan. Yan yung sinasabi nyo sa sagip kapamilya. Mataas ang chance nyo na malaglag pa. Puro kasi kayo kuda ng kuda at puro bas sa Ginebra. Blank na Magnolia yan sa pag-trade kay Calvin na wala ang chemistry ng mga manok. Naging day old, tuloy pulutan na lang sa ibang team. Well, kung tutuusin, wala pa naman nangyayari sa Magnolia, di ba? Hindi pa naman natin alam kung makakakuha sila ng twice to beat or hindi. Pero tama yung sinabi ni Anonymous walang sagip kapamilya, hindi talaga nag-e-exist po yun. Walang kupunan na gustong matalo. Lahat sila gusto nila manalo, lalo na kung elimination yung labanan, di ba? Naghahabol kasi sila ng ganito, yung twice to beat incentive ng PBA. Kung hindi mo kasi makuha yun, isa lang ang chance mo na makausad sa semis, habang yung twice to beat, 2 beses yung magkakaroon ng chance na umakyat sa semis, di ba? Kahit anong bulok siguro ng PBA na sinasabi ng ilan nating mga kababayan, hindi talaga natin nakikita na may ganong senaryo, na may sagip kapamilya. Yung basing, normal na po yun. Meron talaga nun. Pero yung sagip, ulitin natin, hindi tayo naniniwala dun. Kung talo, talo talaga. Kung panalo, panalo talaga. Yun lang yun. So sa fans ng Mags at TNT, pareha silang nasa mabigat na sitwasyon kung twice to beat ang pag-uusapan. Kaya siguro kailangan nila kayong mga fans po nila, di ba? Suporta kailangan nila. Sa kaso ng Magnolia, sayang sila kasi nangunguna sila sa standing bago sila napunta sa ganitong sitwasyon. At sa kaso naman ng TNT, sayang din sila kasi minsan lang sa isang team ang magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng Grand Slam. So, milagro ba kailangan nila? Para sa akin, hindi. Kailangan nila ng matinding determination and of course yung depensa. So guys, maraming salamat.